Okay, good morning once again. Welcome sa atuang Sunday morning service. Our God is great. He's mighty. He's powerful. Ingana ba itong pag-ila niya? When we approach His throne, when we listen to His message, ingon ana ba atong pag-ila niya? I hope so. So this morning, mga igsoon, atong ipadayon atong churches in the New Testament. Nagpadayon ta sa pagtuon sa 7 churches. 7 churches sa Book of Revelation. And ang simbahan nga atong isgutan is the church in Philadelphia. The church in Philadelphia. Let's all stand. Magampot na, mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to worship you, to honor you today as you are. You are so great. You are powerful, mighty in everything. And kami, Lord, muraragid mig hulmigas sa imong pananaw. And help us, O God, nga sa among kagamay, makita kanamo, Lord, kung unsa ka ug si kinsa ka. Salamat kay Lord sa opportunity to worship you and to honor you in your church. And I pray, dear God, that you will shower us with your wisdom and blessing, allowing us to understand your message, oh God. Please use me, empower me once again for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Philadelphia, known as one of the 7 churches of Revelation. Makita na ito, mga igsoon, diha sa Revelation, chapter 2, chapter 3. So likely had an early Christian community. The city was a significant trade center and had a mix of Jewish and Gentile population. So kaning Philadelphia, sama rasad ni sa ordinary nga mga city, nasa din sila synagogue. Unya ilang synagogue, mostly mga Jewish ang naa diha sa sud. So si Apostle Paul mo'y dako kaayo og participation ani nga church. Though walay record makita nato mga igsoon. Again, church in Philadelphia, we can only see this in the book of Revelation. So mostly sa 7 churches mga igsoon naran ni sa book of Revelation. And again, one of the reason, ang importante nga reason nganong gi-allow sa Ginoo nga naay 7 churches nga iyang isgutan para makita nato mga igsoon unsa man ang kanabitong ganahan sa Ginoo ug dili ganahan sa Ginoo sa iyang simbahan. So unsa kay atong kat-unon karon sa church in Philadelphia? Kaning church in Philadelphia sama sa siya sa church in Macedonia, dili ni sila dato. Dili ni sila abonda mga igsoon. Dili ni sila great in size o sa ilahang panginabuhi ang simbahan diri, dili sila adunahan. So, tulo ka butang atong hisgutan kabahin sa Philadelphia para masabtan nato mga igsoon. Number 1, recognition of faithfulness. Mauni naa sila. So Jesus assures the church that their adversaries who falsely claim to be Jews will be humbled and recognize that God loves the faithful believers in Philadelphia. So again, kaning mga matanawan na to, mga igsoon, nga low in profile, daog-daugunon man eh. Diri gani sa ato ang panahon karon mga igsoon, kinsa man nga simbahan, dagko kay tingog. Mao to mga simbahan nga dagko kayo. Makapasira og dan, makapausab og traffic, makapahimo og holiday. Naliman ka na, maigsoon na maapil sa holiday ang simbahan. Pero pag ang gagmay nga mga churches, musira og dan, ipatawag dayon sa barangay. Magsamok-samok gini ka sa dan, wa na, sitahon dayon ka. Nga naman, gamay man ka. Wala kay tingog. So diri mga igsoon gipakita sa Ginoo nga mag-faithful lang ka sa Dios. Ang Ginoo nay mutingog para nimo. In Revelation chapter 3, 7-9,
The Bible says, "And to the angel of the church in Philadelphia write, This thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth." Kinsa man ni siya? Si Jesus Christ, mga igsoon. In verse number 8, "I know thy works," ingon pa niya, "Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name." Pagkaninduta sa pagka-recognize, mga igsoon, Jesus assures the church that their adversaries who falsely claim to be Jews, tanawa, falsely claim to be Jews, i-humble down sa Ginoo. Mo nag-isulti diri, mga igsoon, atong ipadayon ang verse. Sa verse number 8, "I know thy works, behold, I set before thee an open door." Ang Ginoo may nag-open sa door, bisag unsa pa nga klase nga persecution moabot, mga kaigsunan, sa unsa na giablihan sa Ginoo, wala gyoy makasira. Ato ipadayon sa verse 7, "And no man can shut it, for thou hast a little strength." Dili sila dako, dili sila ngilngig. "And has kept my word, and has not denied my name." Dili ni mo matter sa ginaghanon sa tao, dili mo matter kinsay mga membro, dili mo matter, mga igsoon, kinsa ka, dili mo matter unsay kaya nimo. Kay basta simbahan na isgutan, ang mo matter diri kinsa man ang Ginoo nimo. Mo na dili pwede, mga igsoon, nga magpadako ta sa atong kaugalingon para mahimo tangilngig. No. Ipadako nato atong pagsalig sa Ginoo, ipadako nato ang atong palig-uno nato atong relationship sa Ginoo para lig-on ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay it is God that will open and will close an opportunity for the church. So kung ablihan ta sa Ginoo, mga igsoon, siya ra po'y musira, ana. So once na ablihan na ta sa Ginoo ang opportunity, never neglect it. Muna kita, mga men, no, kamong mga men, gitagaan mo, giopenan mo opportunity for an extension church, a house church. It is open. So what happened? Opportunity man na, nga giablihan sa church. Opportunity na, nga gihatag sa Ginoo sa matag men sa church. Are we focusing on the work of the Lord? Or we are focusing on our weaknesses and diha ta ni sangit, mga igsoon, kay di na to kaya. So unsa may pag-ila na to sa Ginoo nga nag-open ana. Ganun na-open man na pastor, kaklaro sa gingos Ginoo, "Go ye into all the world." Hagbay ra nag-i-open sa Ginoo, mga igsoon. Depende na lang na sa response sa church kung kanusa na nimo sugdan sa pagtrabaho ang giablihan na sa Ginoo. Dugay na giablihan, mga igsoon. In verse number 9, the Bible says, "Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee." Bisag unsa kagamay, daghan mag-persecute, mga igsoon, pag makita lang gyud na kaning gamay nagsalig sa Ginoo, ang kana mga dagko nga mo pasakit, igsoon, anang naghigugma sa Ginoo, nagsalig sa Ginoo, mao nay muluhod. Klaro kay giingos Bible, oh. "I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee." So sa may angin natong tagag concern sa atong kinabuhi, mga igsoon? Ang pagpangilngig sa ato ang kaugalingon o ang pagpalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo? Asa man anan duha? Pagpalig-on sa pagtuo. So unsa may makapalig-on sa pagtuo? Basa sa Biblia. Sugdi diha. Basaha ang Biblia. Katuna ang pamaagi sa Ginoo.
Nagbuhat ba ta ana? Nagbuhat ba ta ana tanan? Are you in the Bible? Are you a Bible reader? Are you a Bible follower? Are you a Bible believer? Kung unsay nabasahan nimo, gituhuan ba nimo, gituman ba nimo? Kay dili lang ang pag-inform sa imong kaugalingon makapalig-on sa imong pagtuo. Pero siya nga nakasabot og nibuhat. Diha molig-on ang imong pagtuo. But you need to begin with listening. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. But don't stop there, mga igsoon, nga sige lang kagpaminaw, wa kay buhat-buhat. Kaya ang magpa-authenticate sa imuhang pagtuo, mga igsoon, ang imong pagbuhat, ana, makita nimo nga epektibo ang pulong sa Dios pag atong tumanon. O sa diha nga pamaagi, mga igsoon, makita nimo nga ang Ginoo naglihok sa imong kinabuhi. So, natural ang imong pagtuo mulig-on. No? Masayop makoreksyonan ang sayop nato nga pangunahuna nga magpalig-on ta sa atoang kaugalingon para kanang respetuhan ta, mga igsoon. Kadagha mga dato diha, magapoy respeto mga tao. Di ba? Kay ang Ginoo mo'y mapakita sa mga tao nga naglain o pananaw sa mga katawhan sa Ginoo kung kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran. Dili kitang mga tao. So ang Ginoo mag-recognize sa mga faithful ug iyahang pamunalan katong mga nagsakit sa mga faithful. So, ikaduha nga angay natong bantayan, atong sigurohon kinsa ta? Kita ba nang faithful o kita ba nang nagpabugat sa mga faithful? So as a church, one body, unsa may ambag nimo sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa atong simbahan para mugaan? Unsa may giambag nimo? Pagpagaan o pagpabugat o unsa man? Or wala kay pakialam kung unsa nay dagan sa simbahan? Kaya usay makalimot manggod ta, mga igsoon, nga kaning kalibutan na mission field ni. Vineyard. Trabahoan para sa mga Kristohanon. Nga moabot ang panahon, panguhaon na ta sa Ginoo, moabot na ang rapture, mo take place na, panguhaon na ta sa Ginoo, wala na trabaho. O ang atong trabaho, mangabig og kalag. Ug dadon nato sa simbahan kung diin ta gibutang sa Ginoo gi-assign. Mao ni atong trabaho. So unsa man nga ambag ang imong gibuhat, ana nga buluhaton. Naa ba kay participation o wala kay pakialam, ana? So ma-identify nimo ba? Ikaw ba na ang giproteksyonan sa Ginoo o ikaw ba na ang bunalan sa Ginoo? Kaya dili magpasabot, part ta sa body, mga igsoon, dili na ka mahimong kauban sa yawa nga maghatag og pabugat og paglisod sa pagtrabaho sa buluhaton. Di ba? Kay bisan kinsa pwede gamiton sa yawa. Do di na niya makuha ang imong kalag, pero makuha niya ang imuhang participation. Sa iyang tinguha nga pakgangon niya ang pagtubo sa simbahan. Pakgangon niya ang pag-worship sa simbahan sa Dios. Pakgangon niya ang kanang pag-move on o pag-forward sa mga Kristohanon ngadto sa kadaugan nga giandam na sa Ginoo. Giandam naman na. Sure na ba unta tang daog? Di ba? Pero malangay na or di gyud na nimo maabot kung ang imong pagtuo questionably. So nahimong questionably ang pagtuo tungod kay ang imong obedience absent. Wa may obedience. Kay kung na kay obedience, kani mga taong obedient, mga igsoon, they are the one who listens well.
They are the one who listens and understand. They are the one who listens and understand and do. Mao na nga magsige sila og pangutana sa Ginoo og information. Kay kaning mga tao nga obedient, magluya man ni way buhaton. Mao man ni sila ang gitawag og mga diligent. Kugihan. No? Mabinantayon sa mga balaod. Nga bisag asa, nahimo ng practice ba? Bisag asa kamo adto, ang imo day pangutanon unsa may balaod aning lugar, unsa may angay mabuhat diri, unsa may gialaw nga mahimo nato diri. Trabahoon dayon. Kinaanad man ka. Pero kung wala ka naanad anang obedience mga igsoon, bisag asa ka maanto, maglakaw-lakaw ka, maadto kag usa ka balay, ang imo dito yaka-yaka, kaon-kaon, ana ra. Wa kay pakialam kung unsay mga obligasyon diha. Di ba? Mahita mo magyud nga natay staycation. Mustay ta dito 1 week. Vacation. So ang imong utok, bakasyon. O mga igsoon, ayaw, kaning mga obedient nga tao, kaning mga diligent, pagkakugihan ba? Ang ilang paglihok, sama sa ilang paglihok sa ilang balay, madana nila bisag asa sila. Manilhig gihapon, maglimpyo gihapon, mutabang gihapon, kung unsay ka nagkuan. Lima na probinsya ka nagbakasyon, hakutonon ang tubig, muhakot na siya apil, no? Mubugha na siya apil. Apil na sa iyang bakasyon. Pero kanay mga tapulan, sige lang duyan-duyan. Kanindot sa hangin sa bukid. Di ba? Mulihok lang ka lang, muduol na dito, kaon na. Di ka na matabang. Sige na nagsuroy, sige lingaw-lingaw. Muna diri sa church. Katong mga Kristohanon nga way pakialam sa buluhaton. Igo ra kam simhot simbahan, wa kay pakialam unsay nahitabo na diha. But there is a job that needs to be done. Ang rason nganong gibutang ta sa Ginoo sa simbahan, daghan pa kay mga kalag nga na misinform kabahin sa kaluwasan. No? Wala pa kadungog sa tinuod nga mensahe sa kaluwasan. Wala pa nakadawat sa mensahe sa kaluwasan. Wala man naingnan. Ngano man ang mga Kristohanon, di man diligent anang buhata. Di man obedient sa mando sa Ginoo. So when Jesus recognized kung unsa ang imong gibuhat, unsa kay isulti sa Ginoo? Ikaw ba ka tong faithful? O ikaw tong nagpa-Christian? Kaya ang issue diri, nagpaka-Hudiyo man yan, di day to tinuod. Unsa gingon sa Ginoo sa mga nagpakaron ingnon? I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Sumoro sila gihapon, nagpa-Christian ka. Ni-claim ka nga Christian, wa kay function. So may tabo na, himuon ka sa Ginoo nga synagogue of Satan. So unsa may imong trabaho na ron? Ikaw na ang oposisyon sa simbahan kay synagogue of Satan naman ka. Naman ka diha na bilong. No? Ang imuhang bantayan nga magbantay ta ani unsa isulti ni pastor kay maunay atong sundon, maunay atong kuan dili na. Di ba? Kuan na ka, oposisyon na ka unsay gisulti sa pastor. Kay wa man gyud tay mahimo mga igsoon. Ang simbahan giporma sa Ginoo, iyang gihimo kasama sa iyang lawas, usaray ulo. O dagha ulo. Usaray ulo. Si Kristo ang head, mga igsoon. Og nagpili siya og mensahidor, gibutang niya diha sa iyang body. Dili sama sa Old Testament nga daghan mga igsoon mga propeta, kada simbahan usay pastor. Dili duha, dili tulo, dili upat, usa. Gibutang sa Ginoo in behalf of Christ ang pastor may musulti, may muwali. How did you receive the words from your pastor? Sama ba sa pagdawat ninyo sa mensahe ni Kristo?
So dako kayo question mga kaigsunan, inig atubang na nato sa Ginoo, kinsa ka ning tawgon sa Ginoo iyang i-recognize nga faithful. Kay dili baya sa action igsoon, dili action, dili activity, kundi ang imong pagtuman sa insakto gyud nga gisugo sa Ginoo. Number 2, promise of protection. Jesus promises to protect the faithful from the hour of trial that will come upon the whole world. A reassurance of divine safeguarding and deliverance in times of testing. Kinaamag yun eh. Labi na ning church in Philadelphia nga dili sila mighty in ilang status, ilang numbers, dili sila daghan ba, dili sila dako, dili sila dato. In verse number 10 to 11, ingon diri sa Bible mga igsoon, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Naagyod ba yung trials? So, moabot ang mga trials kinabuhi. Diri, gipromise sa Ginoo, pag naa na ang trials, moabot sa inyong kinabuhi, because you keep my patience. You keep my word. Gisunod ninyo, gisaligan ninyo, gibuhat ninyo, gibarugan ninyo. Ningon ang Ginoo, ako sad, ikip ta mo. I will not allow temptation to defeat you. I will not allow any circumstances that will destroy you nga makadaog sa inyo ha. Ang Ginoo mo musapnay mga igsoon. Yang gipramisan ang church in Philadelphia. So ganahan sa taan nga iprotekta. Pero nikip ba ta? Nikip ba ta? Mao man na ang problema. Pareha na sa tithing mga igsoon, ganahan ta buuan sa Ginoo panalangin pero di ta mouli. Ganahan ta sa mga blessings nga makita nato sa Bible but we don't want to do what God wanted us to do. Questionably kanunay ning atong pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Kay naa biya gyoy hour of temptation. O mga young people na to, kamo biyay tintalunon kayo kay kamo may sunod nga generation sa church. So kung mga wala naning mga men, kamo na mga young people mo'y napuli, unsa kay itsura simbahan? Unsa kahay itsura sa simbahan kung kamo na? Nga bisan gani youth department, di ninyo maitsura-itsura. Training man na. Unsa may inyuhang treatment sa mga kanang ministry nga gibutang diri sa simbahan. Unsa may imuhang tan-aw ana? Dugang-dugang sa imuhang presyon. No, dugang-dugang sa imuhang schedule. Kay mga wagtang magyud mo igahapon sa Domingo. Pila day kabuk imong Ginoo nga gitagaan sa imuhang panahon. Di ba? Kung tinuod yun ta mga igsoon, ganito nga ang Ginoo ra gyud makaprotect nato. Uy, di ta mo bisag distansya lang gamay, uy, dili ta kay the hour of temptation may come anytime. O tanawa to mga young people nga tintal ba? Ha? Mo man ay problema sa mga young people, pabilib sa ilahang kuan nga lig-on sila, no, daghan sila nahibaw-an, computer wizard. Okay ba, the more you know how to operate the computer, the more vulnerable you are to distraction. The more you are closer to your distraction. Kaya naadiha ang tanang source sa mga pag-destroy sa imuhang Christian life. Mao ko na siya ikuan good. Mura na siya og kanang window
sa tibuok kalibutan. Open, tanan, makita nimo mostly ang mga bati. Pangitaon kay diha pag-igsoon ang mga nindot nga mga makuha nimo, imo gyud ang i-research. Pero kana gasigig pap diha, gasigig ana diha, ang kana ng mga bati. Dili ang mga nindot. Di ba? Mag-scroll ka gani pag mga mensahe na. Dali kay maka kay mo tingog bandayon na inig-ana nimo mo tingog. Adto ka mohunong anang mga makalingaw nimo. Di ba? Di man amo protect nimo. Ang nag-promise sa protection is God. Pero unsa may atong pagtan-aw sa Ginoo? Muna pag-abot na sa temptation, shoot. Unya, niyo na ba ang Bible, which shall come upon all the world? Unsa may reason? To try them that dwell upon the earth. So kung ikaw na ang gitistingan sa Ginoo, niabot ang temptation sa imong atubangan, unsay na itabo? Di man ang Ginoo imong kuyog. Ang Ginoo raman may makaprotect nimo. Niabot ang temptation, bahala nas Batman, o patay. Huwag yung mahimos Batman, mga igsoon, sa imong Christian life. It will be Jesus that will help you, that will strengthen you, that will guide you, that will protect you para monindot ang imong kinabuhi. Mo na daghan kay makita na to sa mga kasimbahanan ni Igsoon, ang mga young people, mudaghan na mga lingaw-lingaw. Pero kana na ganing mga brainstorming, unsaon nato ni mo lig-on ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, wala eh. Word of God na gani, wala. Unya dako kayo part aning mga parents. Ngano dako mag-part ng mga parents? Mo ina nakita sa mga parents. Kaya sa na tugtudlo, mga igsoon, kung wala na to gipabarog ang pulong sa Ginoo sa ato panimalay, wag yun ay lami. Sa tanang taong naa diha. Wag yun ay lami. Pero kung mao'y pirmi na to isgutan, nindutas pulong sa Ginoo. Di ba? Pag naay mga pangitabo, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa mga sitwasyon ngayon ani. Kinaagi kanunay solusyon ang Bible sa matag situation sa atong kinabuhi, mga igsoon. Naagyo kwan, naagyo tay makutlo ba, naagyo tay kanang madepensa sa mga kanang temptation mo abot sa atong kinabuhi. Naagyo kwan na to, ika-fight. Dapat di adiri sa pulong sa Ginoo taga kwan, gatamod. Pero tanawag unsay kwan i-Google, Google man rin sa may anong ka sa what the Bible says. Ingon sa verse number 11, behold, I come quickly. Kanong sakha ni? Di ka kabantay. Ingon si Christ, ang iyang tambag mga igsoon, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Unsay naani mo? Kaluwasan. Unsay gisugo sa Ginoo nimo? Mangitag kalag. Naay crown na. Ayaw tuguting nga kuhaan kasayawa ana kay naagi crown nga iyang kwan nato gi-offer nato mga igsoon nga igabot sa judgment seat of Christ na agyud taanang nga crown. Soul winner's crown. Gi-offer na sa tanan nga mga Kristohanon. Ningon si Christ mga igsoon, ayaw tuguti nga kuhaan kasyawa ana. Kaya ang imong focus sa imong kinabuhi, wala diha. Kaulaw ana mga igsoon, mo na pinaka-reachable nga crown. Nya ni adi ko ganahan ako kanang martyr's crown gyud, martyr's crown. Wa ba kay bunga magmartir-martir ka na.
kalaming martiryohon. Kana Sojourner's Crown. Imo nang tinguhaon mga igsoon. Giremindan ka ni Christ, ayaw tuguti nga kuhaan ka sa corona. Ayaw tuguti. Kung masecure nimong usa ka crown, mga igsoon, basig tagaan pa ka sa Ginoo another crown. Another crown na sad. Kanindot ana sa karon, murag wa pa ta ana nagunahuna mga igsoon, pero giremindan ta ni Christ, it is something special para sa mga Christians. Inig-abot na nato dito sa langit, mga igsoon, wala na'y panahon dito para maka-acquire ka ng crown. Di ana, diri. Ngayon ay kaon niya, naing ato sa langit. What a crown. Wala dito, diri na nato ikuan. Ipasar. Mga igsoon. Una, ayog usiki ang imong panahon. Young people, ayog usiki inyong panahon. Daghan kay mga young people sultianan sa pulong sa Ginoo. Instead nga imong sultian sa pulong sa Ginoo, tuag apil hinuon mo ang pagpabadlong dito sa gawas. Sa may inyong gisigag istorya sa inyong pundok-pundok ato mga unbelieving friends. Is it the gospel of the Lord? Are you winning them to the Lord? Or you cannot win them anymore? Because nikuyog na ka sa ilahang pagpabadlong. Naguba na ang imuhang witness. Nakuhaan na ka sa opportunity, mga igsoon, sa crown. Pero lagi, mutuo man ta na, samtang gaginhawa pa, naipaglaom. Yawa pa man ibalik ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay sa matag Kristohanon, balikan kay kas Ginoo niya, dili pa sikan kaming niya, ikaw sa iya kuhaon. Yan sa pa may mahimo nimo, nga gikuhaan ka naman sa ginhawa. Unsa pa may mahimo nimo para imong i-undo o imong i-repeat mga igsoon kato mga sipyat nimo imo nang magbag-o na ko Lord. Mabita na wala mga Kristohanon basta tuan na dito sa ospital daghan kay mga promises buhian sa Ginoo mga igsoon. Amen. Di pa ganahan mamatay. Pero kaning mga faithful, kaning mga si pangalagan, ini kasakit. Hindutag kuhaaw na tas Ginoo. Kay sigurado naman nga naay reward. Pero kaning mga, Allah, grabe pagpabadlong. Grabe, Lord. Ayaw sa taon, Lord. Ayaw sa. Tagay pa kong chance. Oh. Basta imo kong taga chance, Lord. Tanan. Magbirutan ko. Mutabag ko ni pastor. Luuyan na to Kay Bobby, agyon na Ginoong tinudon ba natog di? Pero nagi panahon tagaan ko tag chance sa Ginoo. Diba? Atong tarungon atong kinabuhi. God is the one that can protect us against temptation para dili makawat ang atong crown, mga igsoon. Para makakuha gyud tag crown sigurado, pamunga gyud. Diha magkapaggangon si Yawa. Nga dili ka kapamunga, wala kay crown madawat. Kay wa jud kay pakialam sa misyon nga gianhian gyud na ni Christ diri mga igsoon. Siya gyud mismo ang nagsugod ana. Siya may nag-start gyud og church. Dili man tao. Siya gyud ang nagsugod og simbahan diri. Gipangangko na lang na nilang uban diha. Mga igsoon. Si Christ gyud. Kaklaro na gimiting niya dito sa bukid mga igsoon, ang uban nag-doubt. Disciple na niya ha. Ang uban nag-doubt, pero ang uban ni-believe. Mao to'y dako kay agi sa ministry. Kato mga nag-doubt, wag yung istorya makita na to sa Book of Acts, mga igsoon. 12 man na ka-apostles, pero pila ra gisigi-sigi og balik og isgot. Dili tanan, dili ang 12. May gani, kay giapilan gyapon silang bangko dito. Kay 12 magyapon ka bangko dito, gi-prepare sa Ginoo sa mga apostoles.
Ama, ang luoy kayo na si Matias. Pag-abot na dito si Matias, yan ha. Mo man niya akong ngahan diri. Ang ngahan dito kay Apostol Paul man. Paita. Mo to'y kinaluoyan. Sigurado naman nga may Judas mo adto dito mangita dito kay tuwa man sa impierno in town. No? Mo to'y pinakaluoy kay naapil sa apostoles pero impierno. Luoy kayo ba, no? Kay wa man siya nakalahutay. Naghikog man hinoon. Wa man siya kaabot sa grace. Naaman siya sa law. Wa siya katabok ba? Nindot ang tatog naabot na sa grace. Wa na si Christ, namatay, nagilubong, nabanhaw, wa man kahuwat. Nag-una-una man siya. Mao na, luoy kayo. Number 3 and last, assurance of eternal reward. Naay assurance nga gihatag sa Ginoo mga igsoon nga kita nga mga Kristohano naatay reward nga atong kanabitang mapangandoy samtang naa pa ta diri. Kay sigurado gyud kaayo ni nga ihatag sa Ginoo. Jesus assures the overcomers that they will be granted a place in the New Jerusalem, the heavenly city of God, symbolizing eternal belonging and citizenship in God's kingdom. Pero, dili ana kanang automatic mga igsoon nga nindot dayon imuhang maabtan dito. Di ba? Una na ana, gingon sa Biblia mga igsoon, siya nga nag-suffer with Christ will also reign with Christ. Kaning overcomers nga giingon sa Ginoo diri ang nilahutay sa pagpangalagad nga mga luwas. Mao ni siya nga overcomers ang gipasabot ani diri. No, dili katong luwas nga wala nangalagad, katong luwas langit lagi pero wa man kay gibuhat. Wala man kay kanang pag-antos nga gihimo diha sa buluhaton sa Ginoo. Wa man kay pagtuman. In verse number 12, klaro kay instruction sa Ginoo ingon sa Bible, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. And he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. Diya pa, and I will write upon him my new name. Tanawag unsay buhaton sa Ginoo sa nangalagad nga Kristohano. Tanawag unsay buhaton sa Ginoo sa nag-faithful. Kana dili lang ordinary Christian ba? Ngaygo lang naluwas, may gani na tinuod imo kaluwasan. Pero wa jud ka nangalagad sa Ginoo. Pero katong nangalagad sa Ginoo hangtod sa katapusan, mga igsoon, aton ni sa tagsaon, will I make a pillar in the temple of my God. Unsa man na? Unsa may significant anang pillar? Unsay significant ana? Himuon kang haligi. No, importante kay ka, di gyud ka pwede i-remove. So, kung atong imaginon mga igsoon, naapay kategory ang mga Christians sigabot na nato dito sa langit. Na ay tagaan sa Ginoo og labaw na katungdanan. Kaya ang katura man nga nagpadayon yun og pangalagad mga igsoon. Himuon kang pillar, unya di ka pwede pulihan. Oh? And he shall go no more out. Kung unsa na gihatag, himo kang pillar dito, mura ka og kanang head, leader. Unsa pa na? Di ka pwede pulihan. Di pa diha diri ba? Nga pulihan ka after pila ka tuig. Di ba? Ang president, unom ka tuig. Unya, pila ra ka terms. Unya, prisuhon dayon. Mao man na style sa Pilipinas.
Ano style diri? Ambot lang. Sa ako na namatngon nagbuot, basta ma-presidente ka, prisuhan ang imuhang ending. Naagyo tigukod para prisuhon. Kay bisag unsa imong gibuhat nga maayo pa to samtang ikaw pa'y presidente. Inigdili na ikay presidente, mahimo man tong bati. Kung sabot ani. Pero sa langit, mga igsoon, once nga ihatag na sa Ginoo nimo, that's it. Unsa pa iyang buhaton? And I will write upon him the name of my God. Sama na siya. That is possession. Kinsay na nag-iya nimo kuan gyud na, gisuwat gyud na diha sa imuhang agtang, mga igsoon. No? I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God. Citizenship. So dili tanan suwatan ani. Kay katuramang ni overcome gyud, katuramang nilahutay gyud. Dili tanang Kristohanon masuwatan ani. Diya pa, which is New Jerusalem, which cometh down from heaven, my God. And I will write upon him my new name. Mura ba og kanang close mo sa Ginoo? Mailhan kinsay goy close sa Ginoo. So diri pa lang daan ato na nang ma-establish, mga igsoon, ang closeness nato ni Christ. So karon kung imo nang i-measure ang imong closeness ni Christ, how close are you with the Lord? Without dreaming, ha? In reality. No, sa realidad lang. Unsa mo ka close ni Christ? Kay pwede man na mag-claim good ni bisan kinsa. I love the Lord, oy. I love the Lord. Close me sa Ginoo. Ana mi oh. Ana. Ang gumagay, ang kuno na magani nga sila na si Kristo. Sobra ka close. Di ba? Pero sa tinuod lang yun, ikaw mismo maka-evaluate magka. Di ba? Namoy kaila. O kita, kaila man tatanan. Pero how close you are to your pastor? Unsa mo ka-close sa inyong pastor? Kada lang, kuha ang base na to. Ako, makita, magkunin niyo, pero si Kristo, di man. So, kung dili mo close sa inyong pastor, kang Kristo ka, ha? Kaya ako rabay gisugo ni Kristo, dili kung sa iyang gusto, ipasulti sa inyo, ha? Unya, nangalain mo sa giingon ninyo, sa inyong pastor, o nalain po mo sa nagsugo, nako. Bisa pag may si Kristo, love nako, pero si pastor, istoryahon noon pa na. Unsa di akong gisulti di ay? Di ba? Madamay magyuna og sakuan pa katong lawyer o katong iyahang kanang client niya. O di ba ang katong client mao may mumando sa lawyer pero kinsa may kasaban lawyer? Ang lawyer, di ka matuo sa lawyer, talk to my lawyer, di ba? Mo anak man na sila. Hindi sila mo atubang, you go to my lawyer. Ingon ana. Damay ang lawyer, oy. Ang lawyer may kasabaan. Basta di ka uyon sa gisulti sa client. O karon, ang reason nga nung nagbarog ko diri, because of Christ. The reason why I give you a message, because Jesus gives me the message first. He gave me the message to preach, to inform you, to command, to let you know what to do. O karon, giunsa man na nimo pagdawat. Pero mo lagi, ako ba feeling close. feeling close kay ila ko ni nami picture gani pero di man ang tinuod close bata. Unsa ta ka close? O close ka sa ako? Close ba? Close ka sa ako? Di ko kasod nimo kay close ka. Di ba? Ingon ana man igsoon. So, di man nato na ma-deny.
Mo bitaw na sa panahon sa mga propeta tanawa kinsa tong mga king nga close sila sa prophet, close pud sila sa Ginoo. Kinsa to mga prophet nga maglagot, kinsa to mga king nga maglagot sa prophet, dili to believers sa Ginoo. Diha ma-measure mga igsoon ang imong closeness sa Ginoo kung kinsa ka sa imong pastor. Mo na bisag unsaon pa nimo, i-fake nimo mga igsoon nga close ka sa Ginoo, prayerful ka, pero layo kay kas man of God good na. Dako kay nang question. Di ba? Dako kay nang question mga igsoon. So, tambag sa Ginoo sa verse 13. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So naay gi-remind ang Ginoo nato mga igsoon using the church in Philadelphia, dapat ato ning i-learn gyud unsay lesson ani. So the church in Philadelphia teaches us the importance of faithfulness, perseverance, and trust in God's promises. It encourages the believers to remain steadfast in their faith, assured that their commitment will be rewarded with divine protection, opportunities, and eternal blessings. Dili lang kay sa langit la ihatag sa Ginoo mga igsoon, samtang naa pa ta diri. God will enhance you. God will bless you. Tagaan ka sa Ginoo, intrasan ka sa Ginoo og mga material things so that you could serve the Lord with the man of God. Dili gud pwede mga igsoon nga maglagad ng mig-amo, bahala na si pastor diha. Unsa imo manggub-on ng simbahan? One body man ta. Bisag unsa pa nay buhaton nimo mga igsoon nga wala na na-intune sa gustong ipabuhat sa Ginoo diri, kung unsay gisulti sa Ginoo sa man of God, di ka na-intune. Di ba mura kag si Robin Hood? O tanawa unsa man so, kanang kung tinuod na si Robin Hood, unsa man siya sa balaod, amigo o kontra? O pero kinsa man si Robin Hood ato mga kabus, amigo. So mo na'y buhaton usahay sa mga Kristohanon. Adto sila direkta sa mga tao, bahala na ng ministry diha. Amura kag si Robin Hood, kinsa man kaatubangan sa Ginoo. Kontra pug ka. Kay wa man kanisubay sa balaod sa Ginoo. So God is the author of order. Siya may naghimo sa law. Siya naghimo sa angay buhaton, siya naghimo sa sequence igsoon unsay angay buhaton sa iyang buluhaton. Ang ato ra gyud sundon nato. Ug para masunod gyud siya tarong, mao na nagbutag siya og mensahidor niya. Nga gitawag karong panahon na og mga pastor. Wala may propeta ron. Pastors na. Amen. So kanang pastor nga gibutang sa Ginoo diha nga nahimo nimong pastor, maminaw gyud ka. We are not giving you options. We are giving you God's will. No, we are teaching you, preaching to you the word of God. And the word of God, hopefully, dili siya option para nimo. Di ba? Ngayon ka okay man lang gingon ni pastor pero kuan pa ta ato para mag-research pa ta. Mag-research pa ka sa pagpangalagad ang Ginoo nga mo may reason gigitagaan kag pastor para giyahan ka. Unya, we will serve together as one body. Di ba? Pero diha ta mga sangit lagi kay personality clashes. Ingon na ba? Diha man ta magka-problema. Kay mo tan-aw man mo sa pastor, isip taon gyud na siya. Unsay tawag sa Ginoo sa mga pastor? Gitawag siya sa Revelation og angels. Unsa pa? Stars. Di ni malalis ba? Dili malalis. Sa to pa, dili nimo pwede mga igsoon nga
imo ra siya tanawon as human being. Yes, we are people. We are human being. Dili mi kanang extraordinary person. Tao ra gyud ta, pareha ra sa rata mga igsoon. Pero the authority that God put to the man of God makes the difference. Kanang authority, kung muna na imong kanang banggaon, ang Ginoo na imong ibangga. Mao na nga statement na gawas sa mga apostles, it is hard for thee to kick against the prick. Bisa panahon pa ni Moses. Kung sa gisulti sa Ginoo ni Moses, Moses, hantod ka sa amang mga tawhana, makig-away na ako. Kinsa gi-away nila? Si Moses. Si Moses. Pero unsay giingon sa Ginoo, hantod ka sa mana sila, makig-away na ako. Mao ra sad na karon sa simbahan. So pangutan-an ninyo kaugalingon, how close you are to the man of God. That measures your closeness with the Lord. So I hope nga ato ni na-learn mga igsoon, the church in Philadelphia, dili dato, dili ngilngig, pero ang pag-introduce sa Ginoo mga kaigsuonan, dili ang atong capacity, but it is the capacity of God nga mao'y mas importante nga makita sa atong kinabuhi. Dili ug unsay na angkon nato aning kalibutan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another message kabahin sa church, Lord, and now in the Philadelphia. Salamat kay Lord sa lesson nga imong gipakat-on namo nga dili ang among capacity mo'y makapahimo namong kinsami aning simbahan na kundili ikaw, Lord, ang among closeness nimo. Salamat kay Lord sa imuha nga mga prinsipyo nga gipakat-on namo karon ug sa imo mga pamaagi nga dapat dili mi magkatibuagsa kundili magkahiusa gyud mi, Lord, sa usa ka tumong mao ang panghabig og kalag pag-disciple ngadto sa mga nangaluwas na ug among i-guide sila diha padung nimo, dili padung namo. Salamat kay Lord sa opportunity nga kami makakuha og crown. Ug tabangi mi, Lord, tabangi imo mga anak diri nga dili makawat ang ilang mga crown, dili sila mapakgang ni Satanas nga muuli sila sa imong gingharian nga walay crown nga madawat. Tuguti, Lord, nga bisag usa lang ka crown makadawat mi. And please help us, Lord, nga mahimo ming wise enough to determine unsa na nga mga butang nga angay namong likayan ug angay namong buhaton sa among kinabuhi para sa imuhang buluhaton. Salamat kay Lord, and I pray that the invitation will give glory to your name, O God. Help them to come honestly and tuguti, Lord, nga ilang kasing-kasing insakto nga makigistorya nimo karon. Salamat, Lord, ining altar call. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen.